Thank you, Sex Bomb. Sex Bomb. At maraming salamat din kay Rochelle. Sex Bomb Rochelle, thank you very much. Noong Saturday, biglang naging usap-usapan sa social media ang isang simpleng eksena na naganap sa live broadcast ng Eat Bulaga. Habang nagpapatuloy ang programa, binati ni Alan Kay si Rochelle Pangilinan. Para sa karamihan ng manonood, maaaring isa lamang itong ordinaryong pagbati sa isang matagal ng kaibigan at dating kasamahan. Ngunit para sa mga taga-subaybay ng Eat Bulaga at ng Sex Bomb Girls, iba ang naging dating nito. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimula ng kumalat ang mga video clip sa Facebook, TikTok, YouTube, at iba pang social media platforms. Maraming netizens ang nagsabing tila isa itong pahiwatig na maaaring bumalik na si Rochelle sa programang naging malaking bahagi ng kanyang karera. Ang ilan ay agad nagbigay ng sariling interpretasyon, habang ang iba naman ay nagtanong kung ito na ba ang simula ng kanyang pagbabalik bilang The Barkads. Subalit kapag sinuri ang tunay na nangyari, mapapansing wala namang direktang sinabi si Alan Kay na opisyal nang babalik si Rochelle sa Eat Bulaga. Ang nangyari ay isang pagbati na naging mitsa ng samut-saring haka-haka ng publiko. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula kay Rochelle o sa pamunuan ng programa na nagsasabing may nakatakda siyang permanenteng pagbabalik sa Eat Bulaga. Ngunit kahit wala pa itong sinasabi para sa kanyang pagbabalik, nauna na niyang binati ang Eat Bulaga para sa 47th anniversary nito. Ito ang kanyang kauna-unahang pagbati matapos ang pangyayari noong lumipat ang Eat Bulaga sa TV5. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa mundo ng showbiz. Minsan, sapat na ang isang simpleng interaksyon ng dalawang dating magkasamahan upang muling buhayin ang pag-asa ng mga tagahanga. Sa kaso ni Rochelle, mas naging emosyonal ang reaksyon ng publiko dahil hindi maikakailang malaki ang naging ambag niya sa kasaysayan ng Eat Bulaga. Bago pa man siya maging isang kinikilalang aktres, dancer, at television personality, isa muna siyang simpleng performer na unti-unting nakilala dahil sa kanyang dedikasyon at talento. Nang mabuo ang Sex Bomb Girls noong huling bahagi ng dekada 90, hindi pa nila inaasahang magiging isa sila sa pinakamalalaking pop culture phenomenon sa Pilipinas. Sa Eat Bulaga nagsimulang makilala ang grupo. Dito nila ipinakita ang kanilang kakaibang enerhiya sa pagsasayaw, masayang personalidad, at natural na pakikisalamuha sa mga host at audience. Hindi nagtagal, naging bahagi na sila ng pang-araw-araw na panonood ng milyon-milyong Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang sila naging dance group. Nagkaroon sila ng mga hit songs, concerts, television shows, endorsements, at iba't ibang proyekto. Ang mga kantang tulad ng Spaghetti Song at Bakit Papa ay naging bahagi ng kulturang Pilipino at hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng maraming tao. Isa sa mga pinakakilalang mukha ng grupo ay si Rochelle Pangilinan. Bukod sa husay niyang sumayaw, napansin din ng publiko ang kanyang pagiging palabiro, masayahin at madaling makasundo. Dahil dito, naging isa siya sa mga pinakaimportanteng personalidad ng Sex Bomb Girls. Sa paglipas ng mga taon, lalong lumalim ang koneksyon niya sa Eat Bulaga. Hindi lamang ito naging trabaho para sa kanya, kundi naging tahanan kung saan siya unang nakilala ng buong bansa. Ngunit dumating din ang panahon na nagbago ang direksyon ng kanyang karera. Unti-unting nabawasan ang kanyang appearances sa Eat Bulaga habang mas naging abala siya sa pag-arte at iba pang proyekto. Kasabay nito ay nagkaroon din ng mga pagbabago sa Sex Bomb Girls bilang grupo. Maraming tagahanga ang nalungkot nang hindi na nila makita ang dating samahan na nakasanayan nilang panoorin araw-araw. Lumipas ang maraming taon, marami nang nagbago sa industriya ng telebisyon. Nagkaroon ng iba't ibang noon time shows, may mga bagong host, at may mga bagong artista. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, nanatiling buhay sa alaala ng publiko ang mga panahong sina Rochelle at ang Sex Bomb Girls ang nagbibigay kulay sa tanghalian ng maraming Pilipino. Kaya naman nang batiin siya ni Alan Kay sa live broadcast nitong Saturday, tila bumalik ang nostalgia ng buong sambayanan. May mga nagsabing baka ito na ang simula ng isang reunion. May ilan namang naniniwalang maaaring maging guest lamang siya sa mga susunod na episodes. Samantala, ang iba ay umaasang tuluyan na siyang magiging bahagi muli ng programa. Ngunit sa kabila ng matinding excitement ng publiko, nananatiling isang posibilidad lamang ang lahat ng ito. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na kumpirmasyon na regular nang babalik si Rochelle Pangilinan sa Eat Bulaga.
Ang mga kumakalat na balita ay pangunahing nakabatay lamang sa naturang pagbati at sa interpretasyon ng mga netizens, hindi sa isang opisyal na anunsyo. Habang patuloy na pinag-uusapan sa social media ang naging pagbati ni Alan Kay kay Rochelle Pangilinan, marami ring lumingon sa nakaraan upang balikan kung bakit naging napakalaki ng epekto nito sa mga manonood. Hindi lamang kasi basta dating performer si Rochelle sa Eat Bulaga. Para sa maraming Pilipino, isa siya sa mga personalidad na naging simbolo ng isa sa pinakamatagumpay na panahon ng programa. Noong unang bahagi ng dekada 90, halos hindi maihiwalay ang pangalan ng Sex Bomb Girls sa Eat Bulaga. Sa tuwing sasapit ang tanghali, inaabangan ng mga manonood ang kanilang mga dance performances, game segments, at masasayang biruan kasama ang mga host. Isa si Rochelle sa mga pinakakilalang miyembro ng grupo. Dahil sa kanyang sigla, natural na karisma, at husay sa pagsayaw, mabilis siyang naging paborito ng publiko. Hindi rin nagtagal ay nabigyan siya ng pagkakataong sumabak sa pag-arte, kung saan lalo niyang pinatunayan na hindi lamang siya mahusay bilang dancer, kundi isa ring versatile performer. Habang lumalawak ang kanyang karera, nanatili pa rin siyang bahagi ng Eat Bulaga sa loob ng maraming taon. Nabuo ang matibay na samahan nila ng mga host, production staff, at kapwa performers. Dahil dito, maraming manonood ang nakaramdam na tila pamilya na ang turingan ng bawat isa sa programa. Ngunit gaya ng maraming kwento sa industriya ng telebisyon, dumating din ang panahon ng pagbabago. Noong 2011, unti-unting naghiwalay ang landas ng Sex Bomb Girls at ng Eat Bulaga. Nagkaroon ng mga bagong oportunidad para sa grupo at sa bawat miyembro nito. Isa si Rochelle sa mga nagpasyang tahakin ang ibang direksyon ng kanyang karera, partikular sa pag-arte, kung saan kalaunan ay naging isa siya sa mga kinikilalang aktres sa telebisyon. Sa mga sumunod na taon, naging matagumpay ang kanyang career sa drama at teleserye. Nakilala siya sa iba't ibang papel na malayo sa kanyang imahe bilang dancer. Ipinakita niyang kaya niyang gumanap bilang kontrabida, ina, kaibigan, at iba pang seryosong karakter. Dahil dito, mas lumawak ang respeto ng industriya sa kanyang kakayahan bilang artista. Gayunpaman, sa tuwing may panayam si Rochelle, hindi niya ikinakaila ang kahalagahan ng Eat Bulaga sa kanyang buhay. Sa ilang pagkakataon, ibinahagi niya na malaki ang utang na loob niya sa programang nagbigay sa kanya ng unang malaking pagkakataon. Inamin din niya noon na may mga desisyong ginawa siya sa kanyang karera na sa pagbabalik tanaw, sana ay napag-isipan pa ng mas mabuti. Ang mga pahayag na ito ang lalong nagpalalim sa paniniwala ng ilang tagahanga na bukas pa rin ang kanyang puso para sa isang posibleng pagbabalik sa programa. Sa kabilang banda, nanatili rin namang maayos ang relasyon niya sa marami sa dating mga dabarkads. Makikita ito sa iba't ibang reunion, espesyal na okasyon, at mga pagkakataong nagkakasama sila sa labas ng telebisyon. Dahil dito, hindi nakatakatakang naging emosyonal ang maraming fans nang marinig ang pagbati ni Alan Kay. Para sa iba, isa lamang itong simpleng pagpapakita ng respeto at pagkakaibigan. Ngunit para sa iba, maaaring may mas malalim itong kahulugan. Sa social media, naglabasan ang iba't ibang opinyon. May nagsabing baka isa itong teaser para sa nalalapit na guest appearance. May iba namang naniwalang maaaring bahagi ito ng mas malaking plano ng programa, lalo na kung magkakaroon ng espesyal na episode o reunion ng mga dating performers. Gayunpaman, mahalagang paghiwalayin ang haka-haka at ang mga kumpirmadong impormasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Eat Bulaga o kay Rochelle Pangilinan ang nagsasabing nakapirma na siya o nakatakda ng bumalik bilang regular na bahagi ng programa. Ang mga espekulasyon ay nananatiling opinyon ng publiko at hindi pa suportado ng opisyal na anunsyo. Ito ang dahilan kung bakit naging napakahalaga ng isang simpleng pagbati. Hindi dahil may kumpirmadong pagbabalik, kundi dahil ipinakita nito na nananatili ang magandang samahan ng mga taong minsang nagsama-sama upang bumuo ng isa sa mga pinakamatagumpay na yugto sa kasaysayan ng noon time television sa Pilipinas.